Tanhaoyu, talagang nabigo ka sa akin. Ipinagkanulo mo ako. Niloko mo ako. At papatay ka pa kay Bai Qianqian. Hindi na po yun. Hindi ko ginawa ang mga bagay na iyon. Si Tanhaoyu, anak ng mayamang pamilya sa Haishi, kilala sa masamang ugali, at ngayon ay lalong lumala, nagpapatay ng tao, at maging dahilan ng habang buhay ng kapansanan ng isang inosenteng babae. Siya ang nag-frame sa akin. Sa tingin mo ba, maniniwala pa ako sa mga kasinungalingan mo? Talagang nabigo ka sa akin. Tanhaoyu, mula ngayon, tapos na ang ating katipunan. Huwag! Phil Heng, huwag kang umalis. Hindi mo ako maalam dito. Kung lalabas ka ngayon, mamamatay na lang ako. Wala ka nang ibang magagawa. Kundi iyon. 的爱恋，那是我对你最后的眷恋。 Bai Qianqian! Ikaw ang nag-frame sa akin. Kailan ko ba ipinagkanulo si Iheng? Kailan ba ako nagpapatay ng tao? Ikaw ang naglagay ng bitag para sa akin, di ba? Tama ka, ate. Gusto ko talagang sirain ang iyong pangalan. Gusto ko talagang pagtabuyan ka ni Kuya Iheng. Bakit ang isang mangmang na prinsesa ang nakakakuha ng lahat? Habang ako ay nagugula pa sa dilim. Ang lahat ng meron ka. Magiging akin lahat iyon. Kilala ka sa masamang ugali. At ang fito mo na may lalaki, kumakalat na sa lahat ng dako. Sila yung may susha. Ang iyong balak ay nabunyag na. Kung magpakamatay ka, bakit hindi mo kaya ng gahiyan? Sama magtapakaan sinuman, diba? Mamatay ka na. Bigyan mo ako ng puwang. Wala kayo. Ang lalaki mo ay magiging akin. At ang kaligayahan mo ay aking abutin. Sagipin mo ako. Ayoko mamatay. Anong loko-loko ka naman ngayon? Hindi ako nagluloko. Pakiusap. Tulungan mo ako. Maganda ang makeup mo. At ang acting mo. Grabe na ang galing. Tanhaoyu. Ngayon, talagang hindi kita kilala. Mamamatay na ako. Phil Heng, kung aalis ka ngayon, papatayin ko ang sarili ko. Lahat ng paraan ginagamit mo. Nakakasuklam ka talaga. Huwag mo na akong tawagan. Kung gusto mo mamatay, sige. Heng. Anak mo sa akin. Habang buhay mong alagaan ako. At hindi mo ako iiwan. Sira ka talaga. Nakakako ako. Nakako ako. Habang buhay, ikaw lang ang mamahalin ko. Hindi kita iiwan kailanman. Hindi ba? Manumpa ka. Sumusumpa ako. Sinungaling ka. Ginoong Fiyo. Yan. Mula nang mamatay ang tatay ni Qianqian, ikaw ang nag-alaga sa amin. Nagpakasalamat kami sa iyo. Wala kaming ibang gusto, pero bakit hindi matanggap ng iyong nobya ang aming Qianqian? Bakit niya ginawa iyon? Permanente na ang kapansanan niya. Sabi ng doktor, hindi na siya makakaanak kailanman. Paano na siya makakahanap ng asawa? Qianqian! Nanay! Kasalag siya. Ano ang sinabi mo? Responsibilidad ko ito. Kung hindi tayo sa akin, hindi mo yung mirong nga sabi. Hindi siya makatas talaga noon. Kasigura, pero may kondisyon ako. Isang kondisyon lang. Ang funksyon. Huwag isagdang si Tanhaoyu.
Hindi pa pala niya malimutan ang babaeng iyon. Naghandaan pa ang kasi niya at pinalgot mo ang kanyang mundo. Pero siya pa rin ang nasiis niya. Hindi niya may yung niya. May pagkakasalay yan. Pero ano ko yun? Walang problema. Nasa aming bitad na siya ngayon. At patay na rin ang babaeng iyon. Marami pa kaming panahon. Hindi ako naniniwala na hindi ko siya makahandle. Philson! Totoo bang pakakasalan ninyo si Miss Bai? Eh ano pa bang gagawin ko? Ang ama niya ang nagligtas sa buhay ko. Responsibilidad ko silang alagaan, siya at ang kanyang ina habang buhay. Tapos ngayon, dahil kay Haoyu, hindi na siya makapagkaanak. Nasira ang buong buhay niya. Hindi ko man pa. Kaya wala na talaga kayong pagkakataon kay Miss Haoyu. Fuheng! Mahal kita! mahal naman ninyo siya, Huwag na! Nang siya'y magkanoon sa akin. Pwede ba yun? Hiya pa kung may tanong kaso. Sana matuto na siya sa nangyari at hindi na maulit ito. Kung mapapahuli pa siya sa dating ugali niyang pasaway at pagpanghimaso. Ako sa kanya, sa tingin ko, O sige, kumusta na? Ayos ka lang. Okay na ako. Nakuha mo na ba siya? Ilang beses na akong tumawag pero hindi sumasagot si Miss Haoyu. Ako na ang tatawag. Ang inyong kinatawagan ay hindi available sa ngayon. Grabe talaga ako Milang Few. Sobrang yaman. Ang ganda ng kasal na ito, pinakamaringgan sa buong lungsod. Lahat ng mga impluensyang pamilya at sikat na tao ay nandito. Kitang-kita kung gaano kahalaga ang nobya. Sabi nila ang nobya ay hindi galing sa mayamang pamilya. Ordinaryong babae lang daw siya. Parang Cinderella naman iyon. Kadalasan ko ay pag-ibig na simula babae. Natupad na rin ang pangarap ko. Ang kasal na ito ay para sana kay Tanhaoyo. Pero sa akin pa rin ito napunta. Tanhaoyo. Kinuha ko ang iyong kasal. Ninakaw ko ang iyong lalaki. At inagaw ko ang iyong bar. Hanapin ka na lang ng iba sa susunod na buhay mo. Bakit naman ganun? Ilang beses ka na tumawag, bakit hindi pa yung sumasagot si Miss Haoyu? Nakaw na. Darating pa kaya siya sa kasal ngayon? Gusto ko sana huling pagkakataon ko para makausap siya. Sige na lang. Saba't lang hiyag mo rin. Nagsisimula na ang kasal. Pakiusap na salubungin natin ang ating bagong kasal. Talaga namang maganda silang dalawa, bagay na bagay. Ang swerte-swerte ng anak nyo nakapag-asawa sa pamilyang Few. Alaging tumataas ako ng kapayuan sa buhay ngayon. Bilang biyana ng presidente ng Few Group, kayamanan at kapangyarihan na ang naghihintay sa inyo. Naku, sobra kayong napupuri. Kung may kailangan kayo, sabihin lang. Few Heng na lalaki at Bai Qianqian na babae, handa na ba kayong pangakuan ang isa't isa? Sa kahirapan man o kasaganaan, sa sakit man o kalusugan, sa tagumpay man o kabiguan, mamahalin at igagalang ba ninyo ang isa't isa? At mananatili sa tabi ng isa't isa hanggang sa katapusan ng buhay. Okay, Ayaw mo. Tanhaoyu, hindi ka ba dapat? Sabihin mo. Dapat na ano?
Patay na. Talagang nabigo ka? Ano? Dahil sa Hao Yu, ang pitas na ang alam. Buda ba dito ang gawin ng kasal? Pan mo may pangkat hal mo na. Ako siya, matagal na akong matatapos sa kiyan. Panya, gusto mo ako sa kasal. Itabi ka siya. Lumabas! Itaboy siya! Panayasin! Labas! Labas! Ate, hindi ko alam kung bakit ganyan ang sinasabi mo sa akin. Alam ko, ninakaw mo si Kuya Fuheng sa akin. Sige na. Ibinibigay ko na siya sa iyo. Kian. Ano pang gusto mo dito? Gustong sirain ang aking kasal. Tama. Narito nga ako para sirain ang iyong kasal. Wala ka talagang kahiyan. Tapos na tayo. Oh, si Liu Hen, amot pa siya kung sino ang aking pakakasalan, hindi ito. Kahit sino ang gusto mong pakasalan. Wala akong pakialam. Pero hindi siya. Hindi siya karapat-dapat. Bakit? Dahil hindi siya bagay sa'yo. Pero ikaw, bakit ka ba? Kahit na ayaw ko na sa iyo, traitor na lalaki, gusto ko pa rin malaman ako, si Tan Haoyoy, lagi namang matuwid at tapat. Anong bahagi ko ang hindi karapat-dapat sa iyo, Fu Heng? Matuwid at tapat. Ikaw? Seriously? Sige, kung gusto mong ilabas ang lahat, hindi na kita itatago pa. Itanong ko sa iyo. Sino ka makipagloko sa iba sa engagement party natin? Sino ang responsable sa hindi na makapagbuntis ni Bai Qianqian? Tan Haoyu, nasusukan na ako sa iyo. Hindi ba ako nakakita ng babaeng mas masamang loob kaysa sa iyo? Ayaw mo ka. Umugis ka na. Lumayo ka sa aking kasal. Sinampal mo ako. Ikaw nga ang sinasimpal ko. Huwag ka, uak, puro sarili mo lang ang alam at madalit ka maniwala sa chismis. Fu Heng, ako ang dapat na lubos na nabigo. Anong karapatan mo para isipin na mayroon pa akong nararamdaman para sa'yo? Nang ibaba mo ang tawag noon. Wala ka nagkarapatan makuha pa ako. Tan Haoyu! Ano ka pa? Tigilan mo na ang pag-iisip na ikaw ang laging tama. Kung ako di ko yan babuluhin ang kasal nito. Hindi para sa iyo. Kundi dahil sa kanya. Mga kasama. Narito ako ngayon para ilantad ang tunay na mukha ni Bai Qianqian, isang mapanlinlang na babae. Para maalis ang masamang pangalan na hindi ko naman dapat aglay. Ako, si Tan Haoyu. At pahaskian siya sa lahat ng ginawa niya sa akin. Tan Haoyu, ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling! Bai Qianqian, sa loob ng isang taon, ikaw ang nagkalat ng mga kasinungalingan para siraan ang iba, naglagay ng gamot sa inumin para abusuhin ang isang tao, at nagnakaw ng kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya. Nagsuhulan ng tao at nagpakidnap. Muntik ka pa ngang pumatay. At ngayon, walang kahihiyan kang nagpapakasal dito. Ngayon, alin man sa susuko ka ng sarili mo sa pulis, o arestuhin ka ng mga otoridad dito mismo sa harap ng lahat. Umili ka. Anong nangyayari? Mukhang handa na handa ang anak ng pamilyang Tan. Bakit parang pamilyar yung mga paratang na iyon? Siyempre familiar. Dahil doon mismo nawasak ang buhay ng anak ng Tan. Bakit ganyan katakot ang nobya? Baka naman may tinatago talaga. Test. Bakit buhay pa rin ang babaeng yun? Hindi pwede. Hindi ko siya pababayang sirain ang kinabukasan namin ng anak ko. Qian. Qian, Tan Qianjin, alam ko mahirap lang ang pinagmulan namin. Wala kaming kapangyarihan. Pero hindi mo maaaring paratangan ng ganyan ang aking anak. Si Qian, mabait at matahimik mula pagkabata. Hindi man lang siya makasugatan ng langgam. Paano niya magagawa ang mga kasalanan sinasabi mo? Pasensya na, ate. Alam ko nagagawit ka dahil nakuha ko si Kuya Fuheng. Pero hindi ko talaga makonsensya na tanggapin ang mga paratang na iyon. Kasi, ikaw ang gumawa ng lahat ng iyon. Tama, naaalala ko ang balita noon. Sa engagement party ng pamilyang Tan at Few, lumabas ang ebidensya na nag-cheat ang anak ng Tan. Nakita namin iyon lahat. Nagpapatay, nagkidnap, ikaw ang gumawa ng lahat ng iyon, hindi ba? Tapos na yun, ikaw pa ang nagrereklamo. Tama na! Tan Haoyu, kapal ng mukha mo. Lahat ng iyon, ikaw ang gumawa. Pero si Qianqian natiis at nagpaumanhin sa iyo ng paulit-ulit. Sinabihan pa niya ako na huwag na itong gawing malaking bagay. Tapos ba yun, sinasaktan mo pa siya? Wala ka ng kagalingan. Hoy! Palayasin siya. Ayaw ko ng ganyang tao sa kasal ko.
Tanggapin mo na ang katotohanan. Tigil! Tiyos mga hatawag dyan. Bakit ang kahit Jianzu, bakit hindi ka lang nanatili sa iyong ospital? Anong ginagawa mo dito? Bilang pinakamahusay na doktor sa buong Haishai, narito ako para ipaglaban si Iyo at gamutin ang pagkabulag at pagkabingi ng isang tao. Siya lang ang inaasahan mo. Akala mo ba kaya ng isang Jianzu na protektahan ka? At sirain ang kasal na ito. Fu Shao, hindi ikaw ang magpapasya kung kaya ko o hindi. Kung tama ang alaala ko, ang luxury hotel na ito ay pag-aari ng G Group. Isang utos ko lang, ang kasal ninyo ay maaaring. Hindi. Huwag. Itutuloy ang kasal na ito. Kuya Iheng. Tama na. Magsalita ka. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Narito ako ngayon. Para ipagtanggol si Iyo. Hanggang hindi na-resolba ang away ni Iyo at Bai Qianqian, walang makikialam. Palaalis ito. Inaasahan ko na igagalang ng lahat ang pangalan ng G family. Manonood muna tayo ng palabas. Kapag nag-aaway ang malalaki, ang maliliit ang naghihirap. Mapanganib ang Fu family, mas mapanganib pa ang G family. Anong magagawa natin? Paligtas muna tayo. Umaay ba kayo? Siyempre, pumapayag kami. Pumapayag din ako. Na, hindi lang isang palabas. Isang daan man, pumapayag kami. Sino ang mga hasna? Ayaw! Nandito na ang lahat ng artista. Ikaw ang pinangayon. Ayo, lahat ng artista nandito na. Ikaw ang bida ngayon. Nangis na malarawa. Pagpulong banso ka. Tapos na yun, ang aming Qianqian. Pinahihirapan pa ng mga tao. Bakit ganito kabigat ang buhay ko? Paano na ako mabubuhay nang wala ka, Qianqian? Huwag kang mag-alala, Tita May. Basta malinis si Qianqian, hindi ko kakayaang may magsabit ng maling paratang sa kanya. Hindi ko papayagan iyon. Ganoon ba? Abangan natin. Huwag ka nang takot ah. Hindi ka makakatakas. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit ako ang pinagbibintangan mo? Hindi ko ginawa iyon at hindi ka rin paniniwalaan ng mga tao. Kaya tinatanggihan mo bang pumunta sa pulis at umamin? Ate, wala akong ginawa. Bakit ko naman kailangang umamin? CJ, kung ayaw mong umamin, ilalabas ko na lahat ng ebidensya. Di ba alam po ang bawat isa sa iyong mga kakawan? Dalhin na ang ebidensya. Ate, anong pinagsasabi mo? Wala akong ginawa. Saan pa manggagaling ang ebidensya? Walang lihim na hindi nalalantad, Bai Qianqian. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mo nang gawin. Kasalanan ko ring nagtiwala ako sa iyo noon. Kung hindi, hindi ka na nandito ngayon. Bai Qianqian, hula mo nga, ano kaya ang ebidensyang yun? Wala talaga akong ginawa. Paano ko malalaman iyon? Nagmamagaling ka lang. Matagal na ang nangyari noon. Hindi ako naniniwala na makikita ka ng ebidensya. Kung madlin lang ka sa akin, pangarap mo pa. Ganoon ba? Ano yun? Bakit nasa kanya iyon? Hindi ba nakadestroy na iyon? Parang pamilyar, no? Hindi ko nakita yan. Anong gusto mong gawin? Titingnan ko lang. Ordinaryong EXP lang ito. Anong ebidensya namang iyan? Gusto mo bang mag-imbento ng bintang? Para sa anak ko. Sige, paalalahanin kita. Sa engagement party, paano mo ako pinanirang puri at nilait? I-project na ang nilalaman. Hayaan nating makita ng lahat kung sino talaga ang walang hiya at malandi. Tingnan niyo, Nainip ka na ba, Haoyu? Ha? Ako mismo ang magsisiguro na mapapahanga kita. Hindi ba ito yung mahalay na video na lumabas sa engagement party ni Tang Qianjin? Naaalala ko na iniutos ni Fu Shao na i-block agad iyon. Naulo na si Tang Qianjin, inilalabas na niya ang sarili niyang eskandalo. Alga naman. Ano ba ang pinapatunayan niya? Ay nako, nakakahalina naman. Panhakila ba yun? Wala talaga siyang hiya. Tan Haoyu, anong ginagawa mo? Pwede bang ipakita ang ganoong video? Patayin mo na yan, Mendin! Tama na, ate.
Bakit mo pa ipinalabas iyan? Alam mo ba kung magkano ang binayad ni Kuya Iheng para mapawi iyan? Lubang ang hambol sa vaksinas niya. Bakit ko naman tatahimikin? Peke ang video na iyan. Hindi ako ang nasa video na iyon. Siya iyon, si Bai Qianqian. Wala akong dapat ikahiya. Hindi ko alam ang plano mo. Pero kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang katotohanan. Sinabi ni Kuya Iheng, ikaw lang ang may tanda na rosas. Pasensya na, Kuya Iheng. Hindi ko sinadyang malaglag iyan. Hindi mo kasalanan iyan. That's how you. Uwi na itong. Listo mag-spoil ko pag sa. Huwag ka nang makialam pa sa bagay na ito. Sirain mo na ang video na yan ngayon din. Huwag kang mangarap. Iyan ang ebidensya ko. Iyan lang ang makapapatunay na walang sala ako. Ibig mong sabihin, mali na akong nakialam noon para sirain ang video na iyon. Mali na akong nagbayad para patahimikin sila at mali akong nakakusa sa'yo. Tama. Platatuhin ka nila sa akin. Pinaprotektahan mo pa si Bai Qianqian habang sinisiraan niya ako. Kayo ang nagkasamang kumibas sa akin. Ako ang bulag. Ako ang nagpagsabanan. Ako ang sumira sa iyo. Sabihin mo sa akin, sino pa ang may ganoong tanda maliban sa iyo? Doon pa! Bakit ako mismo sa'yo kung mamata? Sabi ko kasi siguro sa akin, no? Bakit? 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 Bakit wala na? Baka noon parang mali na ang prato ko sa kanya. Ay, Heng. Si Ate ito. Si Ate ang nagpapagaling kay Dr. Jai ng tanda niya. Ganyan talaga yun. Ganyan yun. Tanaw yun. Huwag kang mangarap na manloko pa sa akin ulit. Huwag kang magmadali. Marami pa akong patunay. Tingnan ng lahat kung sino ang bulag at sino ang nagkakalat ng chismis. Sino ang gumungi sa akin? Dalhin na ang susunod na ebidensya. Ito. Ito ang baso na ginamit ko sa engagement party. Patutunayan nito ang lahat. Ate, maligayang kasalan. Nagsiselos talaga ako sa iyo, makakapag-engage ka na kay Iheng. Eh ngayon na alam mo kami ni Iheng ay magtatali ng relasyon. Hindi naman na ang palaring patawag sa kanya ng kuya. Akala na hindi nakakaalam, palaking bang manong sa bahay mo. Pag-iingat si Kian at malalayo sa gulo. Tanggap mo na ba ang pagbati ko, Ate? Huwag mag-alala, ate. Malinis ang kamay at paa ni Kian. Alam ko ito ang real. Ang ganda-ganda mo ngayon, Ate. Ay, sakpa sa iyo. Hindi ako ito. Then how are you? Pakinggan mo muna ako. Hindi ganyan yun. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Naghahanap ka ng lalaki, di ba? Hindi. Bibigyan kita. Hindi. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Punak ka ba talaga ng lalaki? Hindi! Sige, bibigyan kita. Hindi! Kalma ka! Hindi ako yun! Hindi ako nag-cheat! Hindi ikaw. Mula ka ba sabihin mo sa akin? Yung marka mo. Yung marka sa katawan mo. Hindi ko yung malilimutan kailan. Tanga ba ako sa tingin mo? Hindi. Fuheng! Fuheng, pakinggan mo ako. Hindi yun, Marka. Mawawala yun. Maniwala ka sa akin. Maniwala ako. Puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo. Maniwala ako na malandi ka at kulang sa lalaki. Huwag! Hindi pa tayo kasal lang maayos. Bitawan mo ako! Mula ngayon, 1 buwang pagka-lock up. Sino bang mag-aakala ang dahil sa isang basong alak, magsisimula na ang pagbagsak ng pangalan ng anak na babae ng pamilyang Tan? Fuheng, hindi mo alam ang tinatawag na totoo na iyon. Ginawa ng pamilyang Tan gamit ang bugo ng kalapati para mapanatili ang lipi namin. Para lumabas ang kulay nito, kailangan uminom ng lakas na alak na hindi bababa sa 3 oras bago kumain. Buong umaga noon, kasama kita. Anak, buhatawin! Kahit uminom pa ako ng biglaan, hindi talaga lalabas yun. Peke ang video na iyon. At peke rin ang marka. Paano yung mangyayari?
Kung totoo pala yun, bakit hindi mo ipinaliwanag noon? Ipaliwanag? Binigyan mo ba ako ng pagkakataong magpaliwanag? Tuwing sinisi mo lang banggitin ko, inilalagay mo ako sa confinement. Tuwing sinasabi ko ito, bibigyan mo ako ng sakit, pinahihirapan mo ako. At kahit yung peking video na iyon, si Anjo ang nakatulong sa akin na mahanap. Yan, Suheng. Ang pagiging mapagmataas mo ang sumira sa lahat ng ito. Ha? Ano? Peke pala itong tanda. Akala ko palagi nalikas na tanda ito ng pamilya. Alam mo lahat na bawat miyembro ng pamilya tan ay may ganito. Hindi ko inakala na totoo lang pala ito ng pamilya. Ikaw raw, Chris. Mukhang nagkamali talaga ako sa pagdududa kay Tan Tianjin. Wala pa nang nangyaring pag-aaway kay Tan Tianjin. Kahit walang nangyari, so what? Marami pa siyang ibang kasalanan. Siya mismo ang nag-imbento ng patakuhan niya kay Bai Qianqian. Pwede na pa ako patakin. Para sa iba. Talagang katangi ko pa. Kung peke pa yung bagay na iyon, baka yung mga susunod na, mga bagay din. Haoyu, patawad. Huli na para humingi ng tawad ngayon. Gusto kong lumuhod at humingi ng tawad si Bai Qianqian sa akin ngayon. Kuya Iheng, patawad. Hindi ko sinadya. Haoyu, kasalanan ko ang... Lahat ng ito, wala kinalaman si Qianqian. Nagbigay lang siya sa iyo ng inumin para mag-congratulate sa iyo noon. Walang kinalaman. Siya ang may pinakamalakas na motibo. At siya rin ang pinakanakinabang. Kung hindi dahil sa peking video niya kasama si Sun Ki at sa inuming ibinigay niya sa akin, bakit ko mararanasan ang ganito? Anak ng isang malaking pamilya tulad ko, nawasak ang reputasyon ko. Tama na! Tan Haoyu, huwag kang magpalayo sa hangganan. Malinis ang aming anak. Hindi siya magiging ganoon kasama ng lalaki. At bukod pa riyan, noong hinabol ka ni Sun Xiaoye, nalalaman ng buong bayan iyon. Alam ng lahat na mas mahal ni Sun Xiaoye ang kanyang pride kaysa sa kahit sinong babae. Baka ang sampal ng pagtanggi mo noon ang nagpagalit sa kanya. Tama, ate. Wala akong kinalaman dito. Baka si Sun Xiao ang gumawa ni ko dahil nabigo siya. Kung hindi na makukuha, sisirain na. Ay, may punto nga iyon. Yung Sun na iyon, isang hambog na playboy talaga. Nga, hambog pa at malupit pa si Sun Xiao. Yung mga babaeng hinahabol niya kapag hindi pumayag. Pinipilit nga silang lahat. At kalaunan, mapipilitan pa silang lumapit sa kanya. Kung ganoon, baka si Sun Ki talaga ang gumawa nito. Nakita mo na ba? Wala akong kinalaman dito. Huwag kang magmadaling magdeni. Kasabot mo rin si Sun Ki. Bakit mo siya ipagkakanulo? Si Sun Ki ba ang gumawa nito? Bai Qianqian, ikaw. Basta si babae. Ba't ang helper ka? Paano mo nagawa ipagtangulo ako? Putang ina. Ano pala tiklo ang kamalayan? Hay, si Sun Dashaw yan ah. Bakit siya nahuli? Di mo narinig. Nag-aaway sila ni Bai Qianqian. Baka may tinatabo silang sikreto. Mag-imbestiga ko nung paihim. Para mapalapit kay Bai Qianqian. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko ba nagdala yung tao na yan? Hindi mo kilala. Ah, mainit pa sa kama pero... Bakit ka kilala ng ako? Hindi totoo yan. Hindi ko kilala yung lalaki na yan. Di ba ko pagkabalaan? Maniniwala ka pa sa salita ng isang walang kwentang tao kaysa sa akin. Kaya pala ganyan at hindi mo sa akin, Tenji. Parang isang babaeng walang hiya at nahulog sa putik. Sige, patunayan ko ngayon sa pamamagitan ng buhay ko. Hindi ko pahihiyain. Ang pangalan ni Ising Jia, ang aking ama. Qianqian, huwag kang papatay. Wala na ang tatay mo. Bakit ba? Ano na mangyayari sa akin? Sige na. Haoyu, si Qianqian at si Tita Li ay balo nang nagligtas sa buhay ko. Hindi ko sila maaaring pabayaan, lalo na kung walang basihan ang bintang sa kanila. Bukod doon, ang salita lang ng isang basura tulad ni Sun Ki ay walang kahit anong katibayan. Walang nagdikta sa'yo. Walang nagdikta sa'yo. 10 taon kang tuloy-tuloy na pumupunta sa bahay ng mga babae, nagbibigay ng pera at regalo. Sobra-sobra na ang ginagawa mo para sa kanila. Ang utang na yan sa nagligtas sa'yo. Hindi ba't ang sarili mong anak pa? Ibigay ko yan. Di ba? Kailangan pa ba ang buhay ko? Haoyu, buntis ka. Kailan pa? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tawagin ko na agad ang doktor.
Naka-calm down ka na ba? Naintindihan mo ba ang sinabi ko? Ang anak mo, wala na. Nagka-miscarriage. Ginamit mo siya. Ng buhay mo! How you? Ano bang sinasabi mo? Paano ko gagamitin ang buhay ng sarili kong anak para bayaran ang utang? Niloloko mo ba ako? Tingnan mo mismo. Kasalanan mo ito. Hindi yan posible. How you? Niloloko mo ba ako? Anong nangyari? Paano nawala ang anak ko? Hindi mo ba siya pinangalagaan? O naghihiganti ka ba sa akin? Kaya, sinadya mong alisin siya. Paghihiganti. Hindi ka karapat na. Paano nawala? Hindi ba ikaw ang pumili kay Baikianti? Anong hiniling kang pumili? Walang sahara sa lahat. Kaya sa utang. Ng buhay, di ba? Sino pong makakatalo sa kanya? Kay Baikianti. Marso 21, yung sulat ng kidnapping. Hindi ba ipinagmamalaki mo noon na tapat ka sa pagmamahal at utang na loob? Sa pagitan ng iyong nobya at ng anak na nagligtas sa iyong buhay, pinili mo agad si Bae Qianqian. Ikaw mismo ang pumatay sa sarili mong anak. Hindi ko alam. Hindi ko alam na buntis ko noon. Hindi ba ikaw mismo ang nagplan buhatin ang kidnapping na yun? Sariling plano. Gagamitin ko ba ang buhay ng aking anak para sa sariling plano? Fuheng, naniniwala ka ba? Naniniwala na ako ngayon. Huli na. Sasabihin ko sa iyo, ang kidnapping na iyon ay binalak ni na Bae Qianqian at Sun Qi. Mula simula hanggang katapusan. Gusto nilang isisi sa akin ang lahat. Ano ang sinabi mo? Narinig mo ng tama. Si Bae Qianqian ang nagplano ng lahat. Ikaw mismo Ang nagpabaya sa iyong anak. at pinakawalan ang mga kidnapper. Matgang na. Hindi ba ang balita noon ay si Tan Tianjin ang may kagagawa ng kidnapping na iyon at isa itong malaking pagkakamali? At hindi ba walang namatay sa kidnapping ngayon? Nakalaya ang biktima at nakaalis ang mga kidnapper. Walang namatay daw. Ang anak ni Tan Qianjin at Fu Xiao ay namatay. Pero hindi ito nailabas sa balita. Grabe, napakamasamang loob ng Bae Qianqian na iyon. Aswal. Hindi totoo yun. Alam mo naman, biktima rin ako sa kidnapping na iyon. Nasaktan din ako. Tama, pagkasama kami nag-kidnap noon. Kasama na rin ang aming yan. Paano siya magiging kidnapper? Biktima? Ha? Kung hindi mo ako nakakit noon na ikidnap sa Tan Hao Yu, pupunta sana ako sa manuwalan. Kung maghihirap ako, huwag kang mag-akala na maabot kang ratas. Tuheng, tiga mo ko. Siya ang mastermind. Sinabi niya sa akin, basta maalis ko si Tan Hao Yu at siya ang naging kasawa Fiu. Malaki ang natipala para sa akin. Hindi ako maubusan ng reward. Fu Xianxing. Huwag paniwalaan ang salita ng basura na yan. Ang aming Qianqian ay mabuting bata. Hayop ka! Wala kang patunay. Anong karapatan mong isisi sa aming Qianqian? Sino ang nagsabing wala akong ebidensya? Bukas ng alas 3 ng hapon, iimbitahan ko siya sa hotel. Doon kami off. Bukod yung makita ako papunta ng pasok. Nagmamadali ka naman, hindi pa ako handa. Sigurado ka bang hindi makahalata ni Fu Heng? Hindi na tayo makakabahin, diba? Si Fuheng, pawiyan siya matulog sa kwarto niya. Sa tingin ko, posibleng buntis na yung babaeng iyon. Bago pa niya malaman, kailangan ayusin agad. Naintindihan mo? Malinaw ba? Hindi ka pa umaamin? Bakit yan sabihin mo sa akin? Ikaw ba talaga ang gumawa nito? Para lang maging asawa sa pamilya Fiu, tinredor mo kami at pinatay mo ang anak ko ni Fu Heng. Hindi ako. Aheng, hindi ako. Ginoong Fiu, bitawan mo si Qianqian. Walang kasalanan si Qianqian. Pakinggan mo muna ang kanyang paliwanag. Qianqian! Ako hindi mo ibaliwanag. Samahan mo na ang aking anak sa kamatayan. Aheng, maniwala ka sa akin. Hindi ako. Nafabigay sa yung recording ngayon. Siya yun! Kinabintangan niya ako para makaiwas sa pananagutan. Huwag kang sinungaling. Inire-record kita ng bayihim kasi ba ikaw din. Sulian yan! Kasama ko lagi si Mama at si Aheng. Hindi ko kayo kausap kahit kailan. Tama. Ginoong Fiu, kasama ko siya sa lahat ng oras. Hayop! Hayop ka! Tama na! Ayaw ko nang panuorin kayong mag-away. Kung hindi ka umaamin sa recording, mayroon pa akong isang patunay na hindi mo maitanggi.
Ano ang gusto mong gawin? Anong gagawin mo sa akin? Halika. Dali, halika na. Iniwan mo ako! Gising ka na rin. Tama na! Tumahimik ka! VX camera naintindihan? How you? Kian. Okay lang kayo. Isa kayo. Pakawalan mo sila. O hindi, susunod kita. Gagamitin ko lahat ng collection ko. Iharap na gusto sa buhay. Fu Shao. Sa tingin ko nagkamali ka. Mali ka! Kamas pa din! Hindi ako! Halika. Tingnan mo ito, Fu Shao. Malinaw na ba? Ang dalawang babaeng mahal mo. Nasa akin na. Kung gusto mong iligtas sila, magdala ka ng 50 milyong piso. Kung hindi, Mga kawal ko. Isa. At hindi mo malalaman kung sino. Umamatay. Kim Yu. Sabihin mo na kaya sa apartment. Makita niyo yung past din. How you, Kian? Huwag kayong makakot. Nandito na ako. Pusaw ko rin, sir man. Dumating ha. Ukang, ang dalawang babaeng iyon. Sobrang halaga sa iyo. Yan ang pala. Dala ko na. Ang pera. Paul sila. Pwede na magsokolan sila. Pusaw. Pumili ka. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig ko sabihin, ang 50 milyon mo. Isa lang. Magbas. Kaya pumili ka, isa sa dalawa. Niloloko mo ba ako? Hindi kita niloloko. Fu Shao, isipin mo rin ang sitwasyon ko. Dalawa silang dala-dala mo. Paano ako makakaalis ng buo? At paano kung may mga nakaabang ka sa labas? Ano may dito sa bus? Kaya. Magmuyok isa makuha ko. Isa sa makabla ka nila. Wala akong makatinggam kahit sino. Pakialam ko kung mayroon o wala. Kidnapper ako. Lang pa falita na ko. Bilisan mo, pumili ka sa dalawa. Kung hindi, pareho silang patay. Pipili na ako. Sige, sino? Hay nako, ako pa. Kami, na mga kidnapper, may pagpapahalaga rin sa tao, ha? Adisin na ang tela. Dapat bigyan ng pagkakataon ang biktima, baka naman. Makaligtas pa siya. Heng, iligtas mo ako. Ayaw kong mamatay. How you? Kuya Iheng, iligtas mo na agad eh. Okay lang ako. Tian, ikaw. Kuya Iheng, okay lang talaga. Nakarami mo lang ginawa para sa akin. Dapat na akong maging kontento. Iligtas mo na ang ate. Hindi kita sisisihan. Tama na, Kian. Itigil mo na ang pakitang tao mo. Kung hindi mo ako inimitahan lumabas, hindi ako nakidnap nito. Pasensya na, ate. Hindi ko rin alam na may kidnapper. Lumayas! Huwag mo akong makuhin ang kabaitan mo. Fu Heng, sino na ang pipiliin mo? Ako o si Bai Kian? Sino talaga? Kuya Iheng, kasalanan ko lahat ito. Iligtas mo na ang ate. Sige na! Wala akong panahon para sa inyo. Kung hindi ka pipili. Naintindihan mo ba? Fu Heng. Kian, hindi kita sinisisi. Saan ka nakakawiw? Pinipili ko si Kian. Saan ka nakakawiw? Pinili ko si Kian. Pakawalan na siya. Kuya Iheng. Fu Heng. Pasensya na, how you? Si Kian ang nabigtas ng buhay ko. Siya lang. Kailangan ko siyang iligtas. Huwag kang ala. Pagbalik ko, agad akong maghahanap ng pera. Ilikas kita pang ako. Huwag siya gagawin! Fu Heng!
去自己，想念的字定住我的位置。 Huwag akong sisihin. Ang anak mo ang may kasalanan. Eh, parang nga. Hindi pwede. Ilang beses lang naman iyon. Imposibleng may anak ka. Impossible. Ang aking anak! Anak! Yansu! Tulungan mo ako. Naalala mo na ngayon, di ba? Iyon ang buong kwento. Mga kasama, ito, ang sandata na ginamit ni Baikian para suntukan ako. May fingerprint na dito at dugo ko. Lahat ng kasabwat maliban kay Sun Ki ay naaresto na. Kumpleto na ang ebidensya. Baikian, ano pa ba ang ipapaliwanag mo? Ang ginawa ni Baikian Kian ay talagang Sobrang daming pinsalang ginawa niya. Kasalanan ni Fu Xiao ang bulagblad. Pinayagan niya ang ganitong masamang tao sa bahay niya. Ikaw kang salamat ng painap, lumakin sa kanams. Nagpapanggap na nagbabayad ng utang na noo. Dahil di ang nilangapat licious ba, di ba? Kung tatanungin mo ako, sa gawin yung kisang na. Kawawa lang ang bata sa sinapupunan. Baikian Tian, anong pagkakamali ko sa iyo, Fu Heng, para gawin mo ito? Wala nang mamatay ang iyong ama. Ako, si Fu Heng, ang nag-asikaso ng lahat ng pangangailangan ng pamilya Bai. Ganito mo ako binabayaran? Ginawa ko nga iyon. At ano gayon? Ako ay isang babaeng walang ama, walang suporta at mahirap. Nagbulag ako ng pera. Ano namang nasama kung gusto kong makapasok sa isang mayamang pamilya? Sa mundong ito, kung hindi ka mag-iisip para sa sarili mo, mabubuhay ka ng walang saysay. At saka, una pa man sa kanya, nakilala na kita. Bakit kaya siya ang naging katipan mo at hindi ako? Kaya naman sinungaling ka at ng frame ng tao ng walang konsyensya. At pinatay mo pa ang aking anak. Baikian Kian, ikaw ay isang. Kahit mag-iisa akong tumanda, hindi kita pakakasalan kailanman. Abangan mo ang supuena. Mabubulog ka sa kulungan. Fuheng, huwag ka umalis. Kung ikukulong mo ako ngayon, si Tan Haoyu, kasama ko yung mabubulok sa kulungan. Hindi mo ba nakalimutan? Nagbayad siya ng tao para patayin ako. Huwag mong kalimutan iyon, Kuya Heng. Si Tan Haoyu nawalan lang siya ng isang sanggol na hindi pa ipinanganak. Pero ako, hindi na ako magkakaroon ng anak kahit kailan. Kung tutuparin mo ang ating kasunduan at pagkakasalan mo ako ngayon, patatawarin ko na si Tan Haoyu. Kung hindi, Ay magsasabog-sabog ng magkasama. Kung hindi, handa kaming sabog na sabog ang lahat. Oh, no. Burahin na ang lahat at sabog na sabog tayo. Baikian. Subukan mo ang sikip mo kung nga dapat ako o hindi. Kung kailangan, sabay tayo makulong, bahala na. Hindi! Pakimansayo. Pangako ko sa iyo. Sige na. Bulag at tanga ka, huwag mo akong hadlangan sa kanya. Sinasabi niyong nagbayad ako ng tao para patayin siya. Dalhin siya rito. Siya iyon. Siya ang babaeng iyon. Siya ang nagutos sa akin lang ngayon siya gamit ang kotse, tapos bayad pa siya. Siya ang mastermind, kasalanan niya lahat ito. Pakiusap, patawarin mo ako. Patadyan, bulak naman sa yun. Inaakalang mga tanga kami lahat. Maniniwala ba kayo na nagbayad ako ng tao para patayin ang sarili ko at sirain ang aking katawan? Kung ganyan ang sinasabi mo, si Baikian Kian naman ay hindi mukhang taong magpapahamak sa sarili niya. Totoo naman, anong babae ang tatanggap na maging baog ang sarili niya? Hindi kaya si Tan Tianjin talaga ang nagutos na patayin si Baikian Kian para sa paghihiganti. Kasi kung iniisip ko ulit, Ito, Nag-iingat pa naman ako para sa hiya mo, pero mukhang gusto mo talagang mamatay. Huwag mo akong sisihin. Dalhin niyo rito ang lahat ng record ng pagpaparaglag niya. Hayaan nating makita ng lahat kung sino talaga. Love. Hindi! Huwag! certificate ng abortion mula sa Hengyu Hospital. Ulat ng abortion mula sa Shuhua Hospital. Ang akin ay mula sa Haichuan Hospital. Ito magkakalik ka. Ito ay ulit ng Moses mula sa Laming Hotel. Nakasulat doon na maraming beses siyang nagpa-abort. Nasira na ang kanyang matris. Hindi na siya mabubuntis kailanman.
Mahigit 20 dokumento ito. Imposibleng makapagbuntis pa siya. Anong nangyari? Sabihin mo sa nanay na hindi ito totoo. Hindi totoo lahat ito. Tama na. Lahat iyon ay akin. Nagsinungaling ako. Pero ano ang pakialam ninyo? Kayo mismo ang mga tanga. Basta nagkalta ako ng chismis. Milanso, marumi raw ako. Kayo pang mamayaman ay malinis. Alam ba ninyo? Gaano karaming hirap ang nabaanan ko? Isang babae lumaki sa kahirapan para makalusot sa pintuan ng mga pamilyang katulad ninyo. Gaano karaming kalakyaw ako pa doon? Ano bang kasalanan ko? Tama na, by Ken. Huwag mo magtabi ang katotohanan. Hindi ko kailanman kinukutya ang mga mahihirap. Gusto ko pa nga silang tulungan. Ikaw mismo ang nagnanais na yumaman ng walang pagsisikap. Gusto mong maging prinsesa kahit alipin ka lang noon. Para doon, ibinenta mo ang iyong sarili. Tinabag ang batas at nawala ang iyong moralidad. Huwag kang mag-assuming. Huwag nang ikuhin ang iyong sarili. Aminin mo na. Wala akong kasalanan. Kayong mga mayaman. Kayo ang sumira sa akin. Anong masama kung isa pa akong mayaman sa mundong ito? Ano pa naman sa na yaman? Pinagpaguran ng maraming henerasyon ang pera namin. Ikaw ang gumawa ng mga masamang paraan. Masama, yung intensyon. Hindi ko kami ninasawan malutiwala. Siniraan mo pa si Tan Tianjin. At para bang tama lang ang ginawa mo? Hindi ka karapat dapat sa amin. Haishay Sidya. Ikaw ang kahihiyan ng aming Haishay Sidya. Inihahayag ko mula ngayon. Habang nandito si Bai Tiantian sa Haishay, permanente siyang ipinagbabawal ng pamilyang Lin. Bulag talaga ako noon. Nagtanggol ako sa babaeng iyan. Sumasang-ayon ang pamilyang Lee. Sumasang-ayon ang pamilyang Wang. Sumasang-ayon ako. Ako rin. Bai Tiantian, habang nakatayo ang aming mga pamilya, wala kang kinabukasan. Kuya Iheng. Hindi ka. Wala kang kinalaman sa akin. Buenos korte. Fuheng. Nagligtas sa buhay mo ang tatay ko. Nag-iba ang lahat ng pinatay mo ang aking anak. Paano nangyari ito? Tapos na. Lahat ay tapos na. Sige, kayo, Aquino. Ngayong nalantad na ang katotohanan, bilang pinakadakilang biktima, ako na ang bahala kay Bai Qianqian. Sige ba? Nasa kamay mo na siya, Tan Tianjin. Paumanhin. Naniniwala kami sa chismis. Kahangasan. Patawad. Tan Tianjin, humihingi kami ng tawan. Pasensya na. Ngayon, nalinis ko na ang aking pangalan ngayon. Yun para sa akin. Ang tunay na may kasalanan dito. Si Bai Qianqian. Sana sa susunod, huwag kayong magmadaling humusga. O hindi pala kong web. Mans para miwas chismis. Tama ka, Tan Tianjin, nakakasama ng buhay ang chismis. Hindi na kami maniniwala. Na. Tan Tianjin, pwede ba? Makakaalis na kami? Napakagabi na kasi. Ay, tayo na. Tawagan na ang mga pulis. Tapos na ang palabas na ito. Warrant of arrest. Husado, ganyan din. Base sa investigation, madalang ko ang mga sumusunod na habilin sa loob ng isang taon. Kuya, halang kasiwalingan analyze pa. Kaya, iba na gano'n ay ubitaw. Kabo, naon, hibit mo na. Kaksulang kagaya, pag-uudas sa pagkidnap, at sigaw pagpatay. Ano na hakol, naprasahan at patayan ang antala. Antala? Ipapadupag agad. Kamatayan na naantala. Hindi pwede. Ano kung sa kanila? Batayan na naantala? Luuhan. Ibawa ko! Bitawan niya ako! Tama ang hatol. Ang pinakamabigat mong kasalanan ay sadyang pagpatay. Namatay ang biktima, kaya naparusahan ka ng kamatayan ng antala. Hindi pwede. Idilat mo ang mga mata mo. Nakatayo si Tanhawi doon! Tama ang hatol. Ang biktima si Ginang Tanhawayo. Ayon sa pinakilan ng ospital, malapit nang mamatay, kaya pasad na banala. Dahil siya. Sandali. Ano ibig sabihin yan? Ipaliwanag mo! Ano ibig sabihin yan? Literal ang ibig sabihin. Kailan ako mamamatay? Ikaw, Bai Qianqian. Ay haharapin. Ang parusa. Sinabi ko na. Yung kita. Sa lahat ng ginawa mo. Impossible. Tawa sa'yo. Ayo, pinag-ibig mo lang. Buhay na buhay siya. Paayos ang lahat ng katawan niya. Paano siya mamamatay? I-redemanda ko kayo. Reklamo ko kayo sa itaas. Bitawan ako. Kawain niyo ako. How you? How you? Alam kong kamali ako. Dapat ipas si Mara. Naging palano at mapagmataas ako. Ito si Batri sa'yo. Hindi ko pinagkatiwalaan ang sarili kong puso. Mahal kita. Alam kong nagkamali ako. Parusahan mo ako kahit paano. Mura ko pagkakataong mapagtubos ang lahat.
Sinabi mo kapag nakakita ng bituin na bumabagsak, huwag palampasin ang pagkakataong humiling. Ibigin mo ako. Mahal kita. Huli na, Fuheng. Ang pagmamahal na. mo, karapat-dapat ka bang mahalin ako? Karapat-dapat ka bang humingi ng isa pang pagkakataon? How you? How are you? Layuan mo ako. Asram. Dahil kita sa ospital ngayon. Alam mo na, Yanju. Bait mo na lang siguro ang aking panahon. Bitawan mo ako. How are you? Kaya ano ako kung sinasabihin gusto niya? How are you? Ano na? Everything. Hindi mo ba makita? Malapit na akong mamatay. Paano yun posible? Hindi ka pala kayo maayos na naman. Bakit ka mamamatay? Sinungaling ka. Akin ba yan? Bitawan mo ako. Pakinggan mo ako ng mabuti. Pakinggan mo. Alam mo ba kung bakit ko binigyan ng death sentence na may suspension si Bai Kian? Dahil siya. Dahil kagabi. Hindi, patayin ako. Ako. Tinawagan kita. Ako, humingi ako ng tulong sa iyo. Ikaw. Ikaw mismo ang pumatay sa akin. Ay, anak ng bahagi ang kitang buhay. Iheng, hindi na kaya. Sagipin mo ako. Kapag pare, wala kang ginagawa kundi magmanipula para makuha ang gusto mo. How you? Yanzo! Kalimutan mo na ako. How are you? How are you? Gising ka na. Ano ba ito? Ayusin mo siya. Si Enzo, kabibong. Hindi ka ba inaangkin na pinakamahusay na doktor? Ayusin mo siya. Bilisan mo. Gusto ko rin iligtas siya. Huli na ang lahat. Iyo. Isang palanggana ng dugo. Matagal nang nawala ang kanyang lakas. Akala mo ba? Nakita ka pa sa iyo. Fuheng, tandaan mo habang buhay, ikaw mismo ang pumatay kay iyo. Ikaw isang mamamatay tao. Mamamatay tao. Gusto mo bang mamatay? Fuheng, hangal na mahal ko. Mahal kita! Nangangako ako na ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Hindi ako naniwala. Manumpa ka. Sumusupa ko. Manumpa ka! How are you? Di mo kulong matusi ko natin mga kasalanan. Hahanapin kita agad. Hintay mo ako.